nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Mike, makukulong na ako. Pag ako'y nakulong, ituloy mo ang laban sa labas. Huwag kang ihinto. Ang sabi ko kay Kadante, paano ko lalaban sa labas? Tayo magkasama sa kulungan. Isipin po ninyo, nagsimula ang kasong ito noong Hulyo. Ang sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Ano ang ginawa ng isang Dante Marcoleta? Ayaw nga nila ang Blue Ribbon Committee. Ang sinasabi nila puro away. Ang sinasabi nila problema. Ang sinasabi nila dapat magaling kang abogado. Pero ang Dante Marcoleta, tinanggap ang Blue Ribbon Committee. Nagsalita ang Pangulo. Ang sabi niya, imbestigahan. Dapat may managot. Mahiya naman kayo. Paglabas ni Gutesa, bago pa lumabas si Gutesa, nung nagsalita si Diskaya, nagturo ng mga congressmen, nagturo ng mga senador, nagturo ng mga kawani ng DPWH, tinanggal nila si Dante Marcoleta. Pagkatapos, pumunta ako kay Kadante. Sabi ko, Senador, merong isang sundalo, alam daw niya ang delivery ng pera. Sabi ng Kadante sa akin, sigurado ka ba, Mike? Sabi ko, hindi ko kilala yung sundalo, pero kaibigan ko yung abogadong nagpakilala. Anong tingin mo? Ang sabi ng Kadante. Sabi ko, sa palagay ko, may katotohanan at talagang malalim ang kanyang paninilbihan kay Saldico. Nag-usap po kami. Ang sabi ng Kadante, Sergeant Gutesa, kailangan mo na magsalita. Kung hindi, pagtatakpan nila ang katotohanan. Wala nang makakalam sa korupsyon. Kailangan ka ng bayan. Kailangan ka para sa kinabukasan ng ating bansa. Sumagot si Sergeant Gutesa. Ang sabi niya, sige po, Senador, pupunta ako. Nung umaga pong yun, tumawag si Senador Dante Marcoleta. Ang sabi niya, Mike, sabi ko, Senador, kung sakaling tanungin kung sinong nagpakilala kay Sergeant Gutesa, pwede ko bang banggitin ang pangalan mo? Ang sabi ko, walang problema, Senador Marcoleta, kasama mo ko sa paninindigan. Akala ko, hihintayin ng Kadanteng may magtanong. Nung umpisa pa lang, ang sinabi na niya, si Sergeant Gutesa, ipinakilala sa akin ni Mike Defensor. Nakahiga po ako, sabi ko, eto na to, laban na. Pero, bago po lumabas Sergeant Gutesa, kinausap ko ang aking pamilya. Sinabi ko sa kanila, magsasalita si Gutesa, yung sundalo na ipinakilala ko kay Senador Marcoleta. At maaaring gipitin tayo. Maaaring gipitin ako. Ang sagot ng aking mga anak, ang sagot ng aking asawa, kung yan ang katotohanan, kung yan ang dapat para sa bayan, kung yan ang hustisya na dapat nating makamtan, ituloy mo ang laban. Suportahan mo si Sergeant Gutesa. Ano po ang sinabi ni Sergeant Gutesa? Nag-deliver sila. Humigit kumulang 50 maleta. Ang laman, 50 milyon. Isang delivery, 2.5 billion. Isang delivery. Hindi ho ako makapaniwala. Ikinikwento niya kung paano ang delivery ng pera ginagawa sa Valle Verde. Magmula sa Valle Verde, dadalhin sa bahay ni Saldico. Pagkatapos po
10 ni Saldico. Yung 40, i-deliver sa Nara, sa McKinley, sa Aguado, mga bahay ni Speaker Martin Romualdez. Mga kasama, matapos lumabas si Gutesa at ito ang kinamasama ko ng loob. Pagkatapos niya magsalita, ang sabi niya sa Senado, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado. Sinabi at tinanong ni Senador Marcoleta, sigurado ka ba? Ang sabi ni Sergeant Gutesa, opo. Nung una, pinoproteksyonan si Sergeant Gutesa. Pagkatapos po nun, ikinulong na, illegally detained si Sergeant Orly Gutesa. Ang pamilya binabantayan. Si Gutesa nakakulong. Ano pong ginawa nila? Pinapirma si Gutesa at pinavideo. Dalawa ang sinasabi na kami daw ni Senador Dante Marcoleta ay nag-offer ng pera para sabihin niya ang kanyang sinabi sa Senado. Pangalawa, hindi daw totoo na may delivery siya kay Speaker Martin Romualdez. At mula po noon, hindi ko na alam kung nasaan si Sergeant Gutesa. Hanggang sa ngayon, ang pakiusap ko, nagawa na nila ang gusto nila, napabaliktad na nila, napapirma na nila si Sergeant Gutesa, ibalik naman nila sa kanyang pamilya. Dahil ang taong yan, sundalo, nagsilbi sa ating bayan. At dun sa kanyang paglabas sa Senado, ang pananaw niya, nagsisilbi siya at tumutulong sa korupsyon. Ngayon o, sinabi sa akin ni Attorney Levy Baligon, ang sabi niya, may lalabas na mga sundalo. 18 na sundalo magsasalita. Hindi ko po sila nakausap. Hindi ko sila nakita. Nakausap ko na lang sila isang beses, 5 minuto bago magsalita sa Club Filipino. At ano pong sinabi nila? Mali-maletang delivery sa mga congressman, sa mga senador, sa mga kabinete, at kay Speaker Martin Romualdez. Ano pa ang sinabi nila? Na sila mismo ang kasama sa sumusundo sa mga ICC. Sinusundo nila sa airport, dinadala sa Raffles Hotel, dinadala sa Midas, mga bahay ni Saldico. Bakit? Para gawan ng kaso si Pangulong Rodrigo Duterte. 2023, nang gawin nila ang investigasyon, ibuo ang kaso, kasama ang ICC, kasama at nanguna si Senador Trillanes na dalhin ang mga witness laban kay Pangulong Duterte. Pililing! 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 Na noong impeachment, noong mga hearing, at lahat ng ginawa sa Kongreso, may delivery ng mali-maletang pera. Pero dito kayo magugulat. Tinanong ko po sila, ilang beses kayo nagdi-deliver sa isang linggo? 3 beses isang linggo. Magkano ang pinakamaliit na delivery ninyo? 500 million pesos. Magkano ang pinakamalaking delivery ninyo? 4 na bilyong piso.
ilagay na lang po natin sa 1 bilyon. Ang ibig sabihin, sa isang ban, 12 bilyong piso ang delivery mula sa nakaw na pondo ng sambayanang Pilipino. Buwis ninyo, pera ninyo, ninanakaw, dinideliver, linggo-linggo. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Bakit hindi tuluyan? Bakit hindi imbestigahan? Alamin ang katotohanan. Kaya po yung kulong sa Senado, yung kulong na yan, hindi dahil sa impeachment, hindi dahil sa Senate President. Ang kulong na yan ay dahil sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang gulo na yan ay dahil sa takot nila kay Senador Dante Marcoleta. Ang gulo po na yan ay dahil sa batayang prinsipyo ng lahat sa atin dito. Ang ating paninindigan, huwag po tayo magpolitika. Walang dilaw, walang pula, walang pink, walang berde. Kung hindi ang katotohanan lamang. Ang hinihingi po natin, lumabas ang hustisya, lumabas ang totoo, at kasuhan ang mga tunay na nagnakaw sa pondo ng sambayanang Pilipino. Kaya mga kasama, ako'y natatawa, naaasar, nagkagalaiti. Ang sabi nila, 3 buwan nakaraan, may kaso na daw si Senador Joel Villanueva. 3 buwan nakaraan, ang sabi nila, may kaso na si Senador Chis Escudero. Ang sabi po nila, may kaso na si Speaker Mark